Grabe! Hindi mo talaga alam kung maaawa ka or manggigigil ka sa nag-counterfloor na motorcycle rider na ito. Kahit na kasi ikaw ang defensive driver, kung ang makakaharap mo ay isang super kamote rider, tapos ikaw pa ang madedehado, ikaw pa ang makakasuhan. Nangyari ang insidenteng ito doon sa Skyway Stage 3 at 6:12 in the morning. Kung makikita nyo talaga, nasa safe zone yung nagmamaneho ng AUV nang biglang salubungin sila ng isang mabilis na nagpapatakbo na motorcycle rider. Yung sumemplang at tumalsik na motorcycle rider, isinugod pa sa hospital. Pero sadly, after 12 hours, pumanaw po siya dahil sa mga tinamong injuries niya. Kaya panoorin ulit natin yung slow motion na huling sandali. Ito yung dashcam view ng sasakyan, no? Tapos may dalawang driver, may dalawang sakay. Habang nag-uusap sila, bigla-biglang may nagpakitang sumasalubong sa kanila na nagka-counterfloor na nakamotor. And ang napansin ko dito is walang helmet yung nakamotor, no? And then, binubusinahan nila, tapos sumalpok na siya at tumilapon talaga yung motorcycle rider. And then, syempre, nawala na siya ng malay, no? Tapos, dali-dali namang lumabas yung driver ng sasakyan at alam mo, dinig na dinig mo yung nervyos sa kanyang puso kasi dito sa Pilipinas, sigurado at sigurado na kahit na ikaw yung dehado, posibleng may kaso kang kakaharapin. Dito naman sa slow-mo ng kuha ng CCTV camera ng Skyway. So makikita mo talaga na nag-counterflow yung naka-motorcycle rider. Pero syempre, hindi ko na ipapakita yung moment of impact, no, kasi bawal dito sa social media. Pero grabe, hindi mo talaga hindi mo maintindihan kung maaawa ka sa motorcycle driver or manggigigil ka talaga, no? Bakit ganon? Ayon sa GMA News Online, motorcycle rider attempting counterflow along Skyway in Balintawak ay nasawi, no? So, dito, a motorcycle was, nasawi after he attempted counterflow along Balintawak portion of the Skyway Stage 3 in Quezon City, according to a report by Ian Cruz. So, in a statement from Skyway Management, it was Sunday morning pala. So, correct me if I'm wrong, Sunday morning yon, when a motorcycle rider from A. Bonifacio Avenue entered the northbound off-ramp to the North Luzon Expressway at a fast clip. So, mabilis yung pagtakbo niya, no? So, Skyway said their personnel attempted to prevent the rider from continuing but said the motorcycle was moving too fast at 80 kilometers per hour. The maximum speed along Skyway Stage 3 is 60 kph. So the rider of the 150cc motorcycle was thrown from his vehicle after it collided head-on with an Asian utility vehicle AUV at 6:12 a.m. Ayan. So, ayon sa investigation, na yung motorcycle rider ay nakainom, was intoxicated, and then he was rushed to a hospital, but sadly, pumanaw po siya after 12 hours. So, yung nag-investigate na police, si June Cornelio Australian, so Chief of Highway Patrol Group SLEX Sub-Office, said the rider was not wearing helmet. So, tama ako, no, sa observation ko, hindi siya naka-helmet or in possession of a driver's license at the time of accident. So, sobrang pasaway po siya, no? And then, the AUV driver sustained injuries and despite having right-of-way, is also facing complaint from HPG before the Quezon City Prosecutor's Office. So, nakakalungkot, no? Ikaw na ngayon naagrabyado, ikaw pa yung makakasuhan din. So, the family of the late rider, however, has submitted an affidavit of desistance. O, diba? So, authorities reminded motorists that only motorcycles with 400cc engines are allowed in expressways. Yun nga lang ang katakataka dito at masakit na katotohanan. The AUV driver na sustained injuries and despite having right-of-way is also facing a complaint from the HPG before the Quezon City Prosecutor's Office. Grabe, ang saklap talaga ng buhay, no? Nakakawindang din yung nasa comment section, no? So dito, ayoko sabihin na deserve ng motorcycle rider, pero grabe, maling-mali niya kahit na nakakaawa.
And then sa iba, AUV driver should file a case against the motor rider, Skyway Management, and HPG. Tapos, QCPD HPG should compensate this driver for inconvenience din. So, kina-question din niya yung sistema dito sa Pilipinas. And then dito sa next, pero kakasuhan pa rin yung driver ng kotse kahit na obvious na hindi niya kasalanan. Dapat talaga baguhin ang traffic laws dito sa atin. And then yung last, walang kasalanan ng AUV driver. Maliwanag pa sa sikat ng araw. HPG should withdraw their complaint. Pag-usapan naman natin, itong affidavit of desistance na final ng pamilya ng nasawi na motorcycle rider, no? So, an affidavit of desistance is a sworn statement by the complainant stating that he or she is or yung party na yon ay no longer interested in pursuing a complaint or criminal case. So, ang ibig sabihin nito ay hindi na po sila interesado na mag-file ng kahit na anong complaint doon sa na bunggo ng nasawi na motorcycle rider, no? Pero kung makikita mo kasi, medyo ang laki ng damage ng sasakyan doon sa on the right way na nagmamanehong AUV. So, I am not sure kung magkakaroon nga ba ng areglo, especially sa insurance ng sasakyan kasi nga malaki yung damage. So, depende na lang sa kanila kung ano yung mga arrangements nila. As a reaction, sobrang nakakalungkot, no? As in, sa side ng driver, parang kahit na anong gawin mo sa buhay, no? Kahit na very defensive driver ka, hindi mo talaga may iwasan na may mga ganong klaseng riders na yung tinatawag nilang kamote. And hindi mo alam kung minsan yung iba ayaw nilang panagutin yung mga damage, no? Pero swerte mo na lang kung papanagutin nila yung damage na nagawa doon sa sasakyan mo o kaya yung injuries at yung pagpapagamot mo, no? So, yung side B naman, on the other side of the story, hindi mo rin alam kung ano yung takbo ng utak ng rider na yun, no? Kasi, di ba, natuklasan na or nakita natin sa video na wala siyang helmet. Lalo nung tumilapon siya, wala siyang helmet. Tapos, natuklasan na wala rin siyang dalang lisensya, driver's license. Tapos, nung nasa hospital siya, malalaman mo kung intoxicated siya, lalo na sa amoy, no? And, syempre, nung nag-duty ako sa ER, alam na alam ko yung mga intoxicated. And kapag intoxicated ka, hindi ka talaga tuturukan ng lidocaine kapag magi-stitch kasi hindi gagana talaga yung gamot kapag lasing ka. So, nakakaawa, no? Nakakaawa, unfortunate, and sana maging lesson itong lahat, lalong-lalo na sa mga bagong driver na katulad ko, na talagang ingatan natin yung lisensya natin, and alam mo yon, kahit na defensive driver talaga tayo, hindi talaga natin may iwasan yung ganitong klaseng insidente. So, mag-ingat-ingat lang and alam mo yon, basta ang importante, nasa tamang lugar ka para kapag may mangyaring ganito, at least malakas yung ebidensya mo and always ensure na naka-on yung dashcam. So, malaking tulong yung dashcam. Tapos, buti na lang may CCTV sa lugar. Ayan, na makakatulong sa'yo kapag in any case na hahantong sa korte yung kaso nyo. So that's it guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video and lesson talaga ito para sa ating lahat. So thank you and have a wonderful day. At syempre naman, kung nagustuhan nyo itong topic natin for today, mag-follow kayo sa aking Instagram account, The Story of Anthony. And then, follow din me sa mga other social media platforms ko kasi malaking tulong ito as a content creator. So hanggang sa muli, thank you for watching. Have a nice day.